one word to ma-appreciate ko kay Papa Ray is siguro yung word na extra. Kasi si Papa Ray yung, minsan kasi ang dami, tendency natin makalimutan yung little things. Kunya yung paghahatid, yung pag-good morning. Sa kanya, hindi niya makakalimutan yun. Tapos parang lagi siya nagbibigay ng extra effort. Tapos parang lahat talaga yun napapansin mo kasi bihira na lang yung ganun. Pero si Papa Ray talaga yung model ng pagiging bibigay ng extra effort sa service niya. Icebreaker. Kasi sa tuwing hinahatid kami ni Kuya Ray sa dorm, kami ni ate, tahimik kami naglalakad. Tapos siya yung mag-break ng silence. Tapos hindi ko makalimutan yung lagi niya sinasabing pinagtatawa na namin siya. Kasi imbis na mag-usap kami ni ate, tawa lang kami ng tawa. Insects. Kasi nung last na practice namin ni Papa Ray, break yun. Tapos ang ginagawa niya, kumukuha siya ng mga lumilipad-lipad na insects. Tapos tinanong ko siya, anong ginagawa mo? Sabi niya, entomologist kaya ako. Brotherhood kasi siya ang tunay na definition ng isang brother. 5. Good morning mga katoto. Nung na-receive ko yung GM na yun ni Papa Ray, napangiti ako kahit hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng katoto. Kung may nadagdag man si Papa Ray sa vocabulary words ko, yun yung word na katoto. At masasabi kong isa siya sa mga pinakamabait kong katoto. Yung one word na hindi ko makakalimutan tungkol kay Kuya Ray ay yung kota. Kasi sa tuwing alam niyang nakikita ko yung crush ko, sasabihin niya, kota na ako. Sino crush mo? Daphne. Dahil maarte ako, gusto ko kasi maging pangalan ko sana Daphne. Kaya hanggang ngayon, narinig ko pa rin sila pag tinatawag na ako Daphne. GM. Kasi alam naman natin si Papa Ray, madalas siyang mag-GM. Tapos, naalala ko kasi, mag-good morning siya, tapos mag-detect siya ng banat. Sobrang, siguro yun yung talagang maalala ko sa kanya. Tsaka yung hindi ko malilimutan. Frisbee dahil siya yung unang nag-aaya ng maglaro sa F-Park, tapos parang sport din namin dalawa na nakakatawa pag kalaro siya, masaya na yung sport, masaya pa yung kalaro mo. Selfless. Para sa akin, si Ray yung pinaka-selfless na brand, or siguro sa buong YFCU PLB na wala na akong kilalang mas selfless pa sa kanya. Hindi ko narinig sa kanya yung salitang ako. Naalala ko, sabi ng tatay ko sa akin dati, lahat ng tao naghahangad ng recognition. Tapos sabi niya, pag may nakilala daw akong tao na hindi mo naririnig na salitang ako, sa pagkikwento niya, sa pagjo-joke niya, lahat ay tungkol sa iba. Yun daw yung tipo ng tao na dapat ay kinakaibigan ko, na hindi ko pinalalagpas. And sobrang laking pagsisisi ko na hindi ko nalubos yung time na pwede ko siyang makasama. Para sa akin, si Ray ay sobrang selfless. Si Ray isang malaking smile. Kasi tuwing nakikita ko siya, lagi lang siya nakasmile. Tapos pag tinatawag ka niya, nakasmile din siya. Sipag. Unang-una sa lahat, ang sipag-sipag ni Papa Ray. Pangalawa, siya lang yung nagre-reply sa akin na sa GM ko ng, wow, sipag ah. Si Ray ay adventurous na tao kasi one time, kahit hindi namin alam na dead end pala yung pupuntahan namin papuntang Trace College, pumunta pa rin kami doon. Ayun, tawanan lang kami. One thing I've learned from Papa Ray, siguro yung undying service niya para sa YFCU PLB. Kasi nababalanse niya yung ACADS niya, tas 3 orgs niya at the same time. Natutunan ko kay Kuya Ray yung pagiging matyaga kasi last time na kasama ko siya, sobrang maghapon niyang pinapractice mag-beatbox hanggang makuha niya yung tapa. So yun, natutunan ko kay Kuya Ray yung matyaga. So, natutunan ko po kay Papa Ray na mag-ingat po sa mga dahong nalalaglag. At dahil po doon, sinabi ko po sa kanya na lagi din siya mag-iingat sa mga pebbles sa daan. Ayun. Si Kuya Ray, maalahanin niya, lagi kami tinatanong kung may kasama na kami umuwi, ganun-ganun.
Sayang nga, hindi ko siya nakasama nung time na nagpa-practice kasi umuwi ako ng Bataan. Sana makasama ko pa siyang sumayaw. Alam mo, nag-basketball kami kanina. Grabe, ang dami kong shoot. Isa lang na-miss ko. Siyempre, ikaw. Isa sa mga natutunan ko kay Kuya Ray, magpasaya gamit ang banat. Gusto ko sanang makasama pa si Kuya Ray dun sa sem-ender ng choir. Kasi before siya mamatay ng Friday lang, yun yung pinagbitingan namin. Yung isang bagay na gusto ko pa sanang gawin kasama siya ay yung pumunta at kumain sa isdaan. Kasi isa yun sa mga plano namin nung nag-food trip kami sa pizza. Gusto kong gawin kasama si Papa rin maglakad, tapos tatakutin niya ako nagagamba. Kasi one time pinangakuan niya ako, tatakutin niya ako. So, ayun na. Naabangan ko yung Papa Ray. Thing na gusto ko pang gawin kasama si Kuya Ray ay yung ililibre ko siya ng ice cream. Yung sobrang daming ice cream. Kasi nung birthday namin, nilibre nila kami ni Kuya Kalay ng ice cream. Tapos hindi pa kami nakakabawi. Kaya yun, gusto ko siyang busugin ng sobrang daming ice cream. Gusto ko pang gawin kasama si Ray, yung ililibre pa namin siya sa Papus. Kasi dilibre niya kami sa Bonitos. Siya yung dahilan kung ba't ako nakakain sa Bonitos. At sabi namin, babawi kami sa magitan ng panlibre sa kanya sa Papus. Kaso, ayun. Gusto ko pa sanang makaduet si Kuya Ray kasi nung wala pa kang partner para sa sector con, siya yung naisip ko pero nahiya akong yayain siya. So, gusto ko pong makaharang ng gamit kay Kuya Ray kasi one time, may hirapan po akong kaibigan. Just nung ibinalik ko po yung gamit na yun sa kanya, may something special po. Just si Kuya Ray, gusto niya din pong umiram ako sa kanya. Just magbigay din po ako ng something special after kong ibalik yung gamit na yun. Gusto kong gawin kasama si Ray is ipagluluto ko siya nung basta nung mga food na nire-request niya every Monday. Kasi isang beses kumain siya sa apartment namin tapos nagustuhan niya yung luto ko. Tapos sabi niya, Grace, dapat every Monday magluluto ka ng special tapos dito kami kakain, ganyan. Tapos, may contribution kasi yun. Tapos, sabi ko, 50 pesos lang. Sabi niya, talaga? 50 pesos lang? Kaya sarap-sarap ito, ganyan. Yun. So, siguro mamimiss ko yun. Kaya, ayun, gusto ko pa sana gawin. Ipagluluto ko siya ng mga food na gusto niya, yung nare-request niya. Tapos, siya yung kakain. Si Ray, yung amo ko, gusto ko bang gawin kasama siya, gawin para sa kanya ay ipaglaba siya. Tapos, since mabait ako at mahal ko siya, syempre ipagluluto ko pa siya, ipaglilinis ko siya. Ayun. Ray, ipagluluto pa kita. Ililibre pa kita sa Siomai Food House. Ililibre mo pa ako ng ice cream. Papasalubungan pa kita ng shinali. Papasukan ko pa ng madaming stuff toy yung t-shirt mo. Guguluhin pa kita sa top mo. Kukupalit ko pa yung unang GA mo bilang evange ka. Pinlano ko na talaga yun eh. Gusto ko pang magtampo sa'yo ng madami para suyuin mo ako. Gusto ko pang marinig yung mga banat mo, yung mga kwento mo. Gusto ko pang marinig yung mga payo mo. Gusto pa kitang makasama. Sabi sa akin ni Ray, nililibre niya pa ako ng mushroom burger kasi pinakain niya sa mga gumagawa ng banner yung mushroom burger ko. Tapos yun, more pizzas to come pa sana. Pero yun, miss ko na yung pizza body ko. Ray, naalala mo yung pinag-usapan natin dati, yung may babantayan mo, dito pag-alis ko. Yung babantayan mo ba sila, yung pag-iging exicom ka, magiging mabuting brad ka. Tapos naalala mo yung pinag-usapan natin nung nagpapa-resize sana tayo ng t-shirt, yung nagpasama lang ako sa'yo kahit sa kanto lang yun. Naalala mo, di ba may pinag-usapan tayo doon? Sayang, kasi wala ka na. Pero ayos lang. Alam ko namang tutuparin pa yun kahit nandiyan ka. Na, ilibre mo pa ako ng dinner. Di ba tayo nagdi-dinner ng mother and son? Di mo pa nakikilala yung dalawang mong kapatid. Di mo pa nakikilala yung lolo mo. Tapos susunduin mo pa ako sa dorm para sabihin tayo pupunta ng St. Therese para magsimba habang nag-iyakan. Di ba? Gusto ko bang makasama sumayaw si Kuya? Yeah.